Kinikilala ng mga bagong bautisado na malaking biyaya ang pagiging kaanib nila sa Iglesia ni Cristo. May hatid na balita si kapatid na Camille Corneja. Muling naragdagan ang bilang ng mga kaanib dito sa Distrito Eklesyastiko ng Metro Manila South matapos isagawa ang banal na bautismo. Ikinagalak ito ng mga kapatid dahil tulad nila, kaanib na rin sa Iglesia ni Cristo ang mga inanyayahan lamang nila noon. Katulad ni kapatid na Ian Jeremy Garcia, bunga ng kanyang pananampalataya sa kahalagahan ng pamamahagi ng tunay na pananampalataya, kaya sinisikap niya na mamalaging nakatutulong sa pagpapalaganap ng mga aral ng Diyos. Halaga na pagtalaga ako sa pagtupad ng aking tungkulin at sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kabilang si Erickson Abal sa kanyang mga hinikayat noon na bunga ng pakikinig at pasampalataya sa mga aral ng Diyos, nagpasya siyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Kumusta na po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Welcome po dito sa Comment on Air. Ako po naman si kapatid na Cesar Sineta, muli pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Ang mga pinagbabatayan nito ni Burnok tungkol po sa kung anong kulto ay ang Google, ang mga diksyonaryo at iba't ibang history book. Para makaiwas doon sa dapat niyang sagutin, sa dapat niyang i-refute, ay gumagamit ng ibang aklat. Hindi po yan talaga autoridad. Kung tawagin po yan, logical fallacies, ad verecundiam, kung tawagin yan. Ganun talaga itong grupong to. Minsan ay namimersonal para makaiwas doon sa talagang issue. Pero ang mga ginagawa nito, babaliktarin yan. Ako raw yung hindi sumasagot sa issue. Magagaling to sa sa fallacies Magagaling po sa fallacious argument Diyan sila magagaling. Ang kanilang panluloko ay nakabatay sa fallacious argument. Diyan magagaling yan Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa ng fallacious argument. Ang magnanakaw na binaril ang ninakawan at namatay, yung po ay kriminal. Yung magnanakaw na hindi naman namatay, yung binaril, hindi po yun kriminal. Diyan po magagaling ang grupo nila Talibong. Fallacious argument. Pero binabaliktad yan. Pinalalabas, ako raw. Umiiwas raw ako sa paksa. Kaya natagalan po ako mga kaibigan na sagutin po yan. Halos inabot ng isang buwan sapagkat muli ko pong pinanood ang lahat ng aking video. Kung mayroon nga ba akong hindi nasagot sa paratang ni Borno kasi nabutataraw ako lahat po raw ng issue na tinalakay niya ay hindi ko nasagot. Kaya rineview ko pong lahat yung aking mga video. Kaya halos natagalan po ako sa pagsagot nito. Dahil pinagtiyagaan ko pong panoorin muli ang aking mga video. Wala naman po akong hindi nasagot Baliktad po yun. Sila ang hindi nakasagot sa mga isyong tinatalakay ko. Unang-una nang hindi nila masagot. Ang talagang sagutin mo, yung mga kalukuhan mo, yung mga pagsisinungaling mo, na di umano ang Katoliko, ang Iglesia ni Cristo at ang katunayan niya ay mababasa sa Biblia, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Matagal na yan, hindi mo masagot. Tingnan muna natin. Nasa Biblia ba ang Catholic Church? Ating basahin ang Catechism of the Catholic Church na may imprimis ni Joseph Ferdinand Rath. Akala ko ba sa Biblia? Napansin nyo mga kaibigan kayo pong mga tagasunod niyan na niloloko nito. Sabi nga sa Biblia, pagkatapos Catechism, nakita nyo ba ang kalukuhan nito? Tuloy natin, tuloy. Kasimple o mas kilala bilang Pope Benedict XVI. Ito po ang nakasulat sa page 220 sa number 830. Ganito pong nakasulat. What does Catholic mean? The word Catholic means universal in the sense of according to the totality or in keeping with the whole. The Church is Catholic in a double sense. Yan po ang nakasulat sa number 830 ng Catechism of the Catholic Church. Ito naman mga kapatid, ating babasahin ang aklat na ito, yung The Concise Dictionary of English. Tingnan niyo kalokohan ito.
Akala ba natin babasahin sa Biblia, di ba? Babasahin raw sa Biblia eh. Tapos, catechism. Ngayon, iba na ng mga aklat ito eh. Focus kasi. Focus to eh. Oh. Alam mo ito, maski sa pagmamagic, hindi obra ito eh. Tuloy tayo, tuloy. Etymology ni Walter Steen. Ito po ang ating mababasa sa pahina 72. Yan po, inilimbag noong 1993. Ito po yung nakasulat. Catholic, Latin, Catholicus, Greek, ayan po, Universal, at meron pong adverb on the whole in general. Ayan po, according to, at saka whole. Ayan po, napakaklaro po na nakasulat. Okay. So, mula... Ayan, napakaklaro daw. Klaro, dyan sa aklat na binasa niya. Pero sa Biblia, malabo yun. Hindi lang malabo, wala talaga. Kaya nga, mapapansin ninyo eh. Babasahin daw sa Biblia, pero hindi naman Biblia ang binasa. Pero tingnan natin kung anong plano nitong focus. Tuloy. Hindi ko po sa dalawang referensya. Ito po ang ating nakikita dito. Yung salita Catholic, mga kapatid, ay galing sa Latin na Catholicus. At sa Greek, ito yung Catholicos. At ang ibig sabihin naman ito ay universal. Ngayon, ang Catholic ay pwede nating hatiin sa dalawang Greek words. Ito po yung God or throughout or di naman ganyan Focus ginagawa dito eh. Akala ko ba babasahin mo sa Biblia, ha? Talaga naman alam mo ang maniniwala talaga sa iyo yung mga ignorante sa Biblia, ignorante sa katotohanan. Tuloy tayo mga kaibigan. according to the book. Ayan. So yun po yung Catholic, mga kapatid. Ngayon, ang tanong, nasa Biblia ba ito, mga kapatid? Tandaan nyo, Sigurado ko po wala. Sigurado wala yung Iglesia Katolika, wala yan. Tuloy. babasahin natin muli yung nasa dating bulgit sa Romans chapter 16 verse 23, mga kapatid. Ito po yung nakasulat sa Latin bulgit. Salutat vos capus, hospes meus, et universa ecclesia. Yan po, nabasa na po natin ng mga nakaraang episode ito. At yung universa, meaning universal sa English. Yan po. Yan po, Catholic. Okay, sige. Malinaw ngayon mga kaibigan ha. Wala yung Catholics, universal daw. Ha? Sa Tagalog, sanlibutan yan. O, tuloy. Tama nga, itong Acts chapter 5 verse 11 ng Latin Vulgate Bible. Babasahin natin po. And factus est timor mantus in universa ecclesia. Napakaklaro po. Ayan na naman. Universa. Ayan, napakaklaro daw. Klaro na wala yung Catholics. Universal ang nabasa mo. Tuloy. Ecclesia. Meaning, Iglesia Katolika o Universal Church. Ayan, napakaklaro mga kababayan. Ngayon, Klaro daw. Klaro yung universal. Pero yung Catholics wala. Tuloy. bakit kaya? Una sa lahat, ito po'y utos ng ating Panginoong Kristo. Babasahin natin itong Matthew chapter 28 verse 19. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Napakaklaro po yung nakasulat. All the nations. Napakaklaro yung nakasulat, all the nations. Pero yung nasa utak mo, ang malabo. Tuloy tayo mga kaibigan. Ang malinaw yung nababasa sa Biblia na ipangaral sa buong sanglibutan. Pero yung Katoliko wala. Tuloy. Kaya natin basahin itong The Fathers of the Church, the commentary on Matthew ni St. Jerome. Babasahin natin sa pahina 327. Ganito po ang... Ayan na naman. Komentary daw. Focus talaga. Kahit ano pang komentaryo, kahit lahat ng mga marurunong na asama nyo na matatawag kong mga sira na ulo. Tuloy. nakasulat. Go therefore
teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. First, they teach all nations. Napakaklaro po. Online, Laging napakaklaro. Napakaklaro, all nations. Hindi Katoliko. Naku talaga naman Gusto kong pansinin nyo yan Tuloy. ginawa nila, they teach all nations. Nagturo sila sa all nations, sa lahat ng mga bansa. Ngayon, Tama yun. Lahat ng bansa. Kahit anong gawin mong hokus-pokus hindi maaaring mabasa yan Kasi wala talaga yan At saka hindi po pwedeng mabasa pa yan. Kasi ang pangalan ng iglesia ang itinatag ni Kristo ay sunod. Bakit sa harapan ng Diyos, isang taong bago yan? Si Kristo ang ulo, ang katawan ng iglesia. Kaya ang tawag po niyan, katawan ni Kristo o iglesia ni Kristo. Hindi po pwedeng iglesia katolika yan na iglesia universal o ang ulo, mundo ba? Katawan ng mundo o katawan universal? Hindi po pwede yun Ngayon, di malinaw ngayon na talagang hinuhokos-pokos. Narinig nyo na ang batayan niya, kaya yung all nations, saka yung sanlibutan. Apokalipsis 12:9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Sino raw ang nadadaya ni Satanas? Buong sanglibutan, universal. Ayan, nadaya ni Satanas, universal. Buong sanglibutan. Kaya walang duda, yan ang nadaya ni Satanas. Pang buong mundo na yan Di ba? Pang buong mundo yan noon pa Universal, nadaya ni Satanas. Ang sabi mo, universal church. Ayan, iglesia ni Satanas na nadaya. Tuloy. Sa 1:15-18, ito pa po. Kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan, pansinin nyo yan ang sanlibutan raw, kung nababasa sa Biblia, yun daw ang Katoliko. Kaya, kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan ng Katoliko, ay iyong talastas na ako muna ang kinapuputan bago kayo. Si Kristo po nagsasalita dito. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Paano mo ngayon interpret yan sa sinabi niya? Sanglibutan raw, Katoliko. Kaya kung kayo'y taga-Katoliko, ay iibigin ng Katoliko ang inyong sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, hindi Katoliko, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, hinirang sa Katoliko. Kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan ang Katoliko. Ganun lalabas mo niyan. Borno, na lalo mong inilulubog ang mga Katoliko. Kayo pong mga naniniwala dyan, pikit matang sumusunod dyan. Lalabas na ganyan ang kahihinatnan ninyo. Kayo ay napupuot sa Iglesia ni Kristo. Bakit? Sabi ni Kristo, hindi kayo Katoliko. Sabi nga ni Kristo, kayo anya hindi taga-sanglibutan. Nagaya ko na hindi taga-sanglibutan. Kaya hindi Katoliko si Kristo. Patay sa iyo Ayan. 1:15-19 yan. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang inyong sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan, Katoliko. 1:14-17. Sa makatuwid bagay, ang espiritu ng katotohanan ay hindi matatanggap ng sanlibutan ng Katoliko. Ganyan po lalabas yan. Tandaan mo yan 1:14-17. Kayo po mga dipensor Katoliko, alam ko yan din ang binabasihan nyo, yung sanlibutan. Kung mo nababasa, ipangangaralan dyan sa buong sanlibutan. Kaya Katoliko. Dito naman sa 1:14-17. Sa makatuwid bagay, ang espiritu ng katotohanan ay hindi matatanggap ng sanlibutan. Hindi matatanggap ng Katoliko ang espiritu ng katotohanan. Sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya.
Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. O, kanino saan ba tumatahan ng Diyos? Sa inyo niya, sa kanyang hinirang, sa mga iglesia ni Kristo. Hindi po sa bahay na Katoliko. Hindi po Kasi maliwanag ang sabi ni Kristo ang espiritu ng katotohanan hindi matatanggap ng sanglibutan o ng Katoliko. Sa Marcos 8:36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanglibutan at mapapahamak naman ang kanyang buhay. Anong sabi dito? Sapagkat ano ang pakikinabangan ng tao na makamtan ang Katoliko, ang buong Katoliko, mapapahamak naman ang kanyang buhay. Kita mo na, Burnok, mapapahamak ang Katoliko sa mga tinuturo mo Ano anyang pakikinabangan ng tao? Makamtan niya ang buong Katoliko kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Isip-isipin mo yung ginagawa mo yan. O kayo pong mga pikit matang sumusunod dyan. Unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Ang Katoliko yan, Kristo, sabi ni Juan, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ang Katoliko. Ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Yung mga bagay na nasa Katoliko, huwag ninyong ibigin yan. Kung ang sino man ay umibig sa sanglibutan, sa Katoliko, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ayan, mga kapatid, huwag yung ibigin ng Katoliko. Bakit? Ibig sabihin yan lang, wala ang pag-ibig ng Ama dyan. Kaya malinaw po yan. Unang Juan 2:15. Ibaba natin sa 16. Sapagkat ang lahat na nanga sa sanglibutan, nasa Katoliko, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata, ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan, sa Katoliko. Ikaw may sabi niyan, Ikaw may sabi niyan, Burnok, Yung sanglibutan, Katoliko, ang sabi mo. Ayan, napakalinaw. Sapagkat ang lahat ng sa Katoliko, masamang pita raw ng laman, nasa Katoliko yan. Masamang pita ng mga mata, nasa Katoliko. Ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa Katoliko. Ayan mga kaibigan. Siguro naman dapat iwanan nyo na yan kung normal ang ating pag-isip. Yung mga taong yan, suriin nyo na po Iglesia ni Kristo. Bakit? Aba, ang bulag, pagkainakay ng kapwa bulag, isang ukay po yan. Itong si Burnok, tinan nyo itsura. At sobra talaga ito, kamanluloko, sinungaling talaga ito. Hindi po yan katakataka kasi kulto nga po ito Bueno mga kaibigan, kayo pong mga naluloko dyan, huwag po kayong paluloko. Makinig po kayo sa Iglesia ni Kristo. Huwag po kayong pikit matang sumusunod dyan sa mga taong yan. Kinukutungan lang kayo. Patuloy yan na kinukutungan kayo. Ginagawa kayong hanap buhay ng mga yan. Kumikita na sa inyo sa YouTube dahil sa pagsusubscribe nyo, hinihingaan pa kayo ng abuloy. Huwag kayong maniniwala. Hindi po totoo yan. At hindi po yan kawang gawa. Yan po'y pagsasamantala sa inyo. Talikuran nyo po yan. Huwag kayong paluloko niyan. Bueno mga kapatid, hindi ko napakahabain. Muli pong ipanalangin natin ang kapatid na Eduardo na sana po patuloy siyang patnubayan, tulungan ng Panginoong Diyos na magtagumpay siya sa lahat ng kanyang ginagawa, sa kanyang pangangaral at pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Ako po naman si kapatid na Cesar Sineta, bumabati po sa inyong muli ng banal na halik. Maraming salamat po.